Nadine's POV. Naiinis ako na hindi ko alam. Bakit ba lahat ng ginagawa ko kinukontra ni Zeus? Pwede niya namang kunin tong card ko at ibayad para matapos na, hindi ba? Araw-araw ba kami magiging ganito ng lalaking to? Gusto ko na tuloy umiyak. Bakit ba kasi itong inassign na bodyguard ni daddy sa akin? Mas masungit pa siya kaysa kay Kuya Conrad. I can't be with him. If lahat ng gagawin ko, kokontrahin niya. Nagiinit ng mga sulok ng mga mata ko. Hindi ko na malayan na napaiyak na pala ako sa inis. Naiinis ako sa kanya, pero mas naiinis ako sa sarili ko. Tungkol pa ba to sa pagtrato ni Zeus sa akin ngayon o tungkol pa din ito sa pag-reject niya sa akin noon? Pero ilang buwan na nakaraan, for goodness sake. Napalingon si Zeus sa akin na sumingot ako, kaya agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Hey, what's wrong? Kita mo, may gana pa siyang magtanong kung anong mali. Malamang ang ugali mo may mali. Gusto ko isagot sa kanya pero nanatili akong tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Parang ayoko na tuloy kumain dahil nawalan na ako ng gana. Pinalis kong luha sa aking pisngi at pilit na pinakalmang sarili. I don't want him to see me crying. Baka isipin niya pang iyakin ako. I'm sorry. Mahinang saad ni Zeus. Natigilan ako doon. I didn't expect him to apologize pero mas hindi ko inaasahan na kalasin niya ang seatbelt ko at pinaharap ako sa kanya. Tulala lang ako napatingin sa mukha niya at biglang dumoble. Ang bilis ng pintig ng puso ko sa sobrang lapit na mukha niya sa akin. He's looking at me like he is memorizing every inch of my face. Ngayon ko napatunayan na tamang sinabi ni Bettina. Mas gwapo si Zeus sa umaga lalo na sa malapitan. I startled when he started wiping the tears in my face. I can feel the heat of his callous palms traveling to my body. Ibang hatid na simpleng paghaplos niya sa mukha ko. I noticed his breathing heavily as if controlling himself. His minty and fresh breath is fanning my face. But before he could move closer, the crew spoke up. Here's your order. Agad ko si Zeus na tinulak palayo sa akin. Para akong binuhusan ng yelo sa kahihiyan. Sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. What is he planning to do? I heard him heave a deep sigh before he maneuvered the car. We didn't talk for a while. Hinintay ko siyang mauna magsalita dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Bigla akong nahiya. Should I just pretend that it's nothing as if we didn't almost kiss? Eat your food. Ano yan ang patigil sa akin sa pag-iisip. Hindi ako nagsalita pero binuksan kong pagkain na in-order ni Zeus. Bigla tuloy ako nagutom ulit. I opened the smoked turkey with egg and cheese platter. Amoy pa lang natatakam na ako. Mabutit na isipan niya mag-order nito. Na-guilty pa tuloy ako sa pag-iinarte ko kanina. Minsan kasi itong ugali ko hindi ko mapigilan eh. May pagkamatigas din kasi itong ulo ko. Minsan lang naman. I started eating some slices and then I realized na baka gutom din siya. So I offered him as a respect. Baka sabihin niya pang hindi lang ako matakaw, madamot pa. Do you want? Sinulyapan niya ako saka umiling, but I know na gusto niyang kumain. Nakita ko siyang lumunok eh. Sus, nag-iinarte pa. Nahiya lang siguro magpasubo sa akin. Bigla ko napahinto. Subo? Parang ibang subo at ang dinidescribe na utak ko. My gosh! I never had a boyfriend. Pero hindi naman ako naive pagdating sa ganyang mga bagay. Sa bunganga ba naman ni Bettina, makakaligtas pa ba ako doon? Agad kong binura yun sa aking isipan. Ayokong magiging balahura dahil kumakain ako. Here, I took one bite size saka sinubo ko sa kanya. Nag-aalangan pa ito nung una pero wala siyang nagawa dahil agad kong pinasok sa bibig niya. Naramdaman ko pa ang dila niya sa kamikot para ata nag-init ang katawan ko doon. What was that for? Did he intentionally leak it? It's alarming. I can see red dots. It's not my first time to be close with someone opposite my sex because of the nature of my work. But it's the first time I felt something strange inside me. Thank you, love. He said while chewing. Hindi ko narinig ang huli niya sinabi dahil nakafocus ako sa kamay kong nadilaan niya. Pati ang boses niya para nagbago sa pandinig ko.
Pati ang paraan ng panguya ni Zeus, nagagapuhan ako. My goodness, there's something wrong with me. Hindi to pwede. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Zeus. Siguro napansin niya nakatulala ako pagkatapos ko siyang subuan. I shook my head and pretended nothing happened. Siguro hindi niya naman sinadyang madaanan ng dila yung kamay ko. Bakit ba kasi hindi ako gumamit ng tinidor? Takot din kasi akong baka matusok ko pa yung bibig niya. Nagpatuloy ako sa pagkain na parang walang nangyari. Sinusubuan ko rin siya na para bang close kami. Ngayon lang to dahil siyang nagbayad. Next time I'll make sure that I will be paying mine. I gave him the bottled water at sakto namang huminto kami kaya nakainom siya ng walang tulong ko. Madami-dami na rin na nakain namin pero gusto ko pat alam kung gusto niya pa rin. Sabi ko nga bang nag-iinarte lang siya kanina. Paayaw-ayaw pa kunwari yun naman pala gutom din. Ilang subo pang ginawa ko sa kanya, ngunit itong mga huling subo ko napapansin kong sinasadya niya talagang dilaan ang kamay ko. Tapos sikreto ito napapangiti. I'm full. Sabi ko na nabusog na ako, ililigpit ko na sana ang pagkain pero nagsalita to. I'm still hungry. Feed me please, sabi ni Zeus at nagpapaawa pa. Akala mo talagang ginutom eh. Naku, kung hindi lang talaga ikaw nagbabayad nito, nun kang susubuan kita. Here. But I almost jumped in my seat when I felt that he sucked my finger. Tumunog pa to pagkahila ko. He glanced at me and smiled boyishly. Thank you, Han. Muli ni Zeus na binalikan tingin sa kalsada. Nalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. What you just called me? Ha? Inosenteng tanong ni Zeus. I said, thank you, senyorita. He said before showing me a sweet smile. But I know better, he's playing with me. Hinampas ko siya ng malakas. You did it on purpose, don't you? Ako sa kanya. Talagang sinadya nitong dilaan ang daliri ko sa tuwing sinusubuan ko siya. Ah, kadiri ka talaga. Sigaw ko sabay hampas sa kanya. Hey, stop love, stop. Madidisgrasya tayo. Alam mo ikaw, ang tanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Akala ko pa naman bumait ka na. Yun pala pinaglalaroan mo lang ako. Kung alam ko lang kanina, sana sinungalingal ko sa iyong pagkain hanggang mabulunan ka. Gago. I didn't do it on purpose. I'm just licking the sauce kasi sayang. Sayang your face. Talagang magpapalusot ka pa? Isusumbong talaga kita kay Kuya Conrad. I saw him stilled after I mentioned Kuya Conrad's name. Ah, takot ka pala kay Kuya ha? Ngayon alam ko na. I didn't do anything against your will. Depensa ni Zeus. So ngayon, ako sinisisi mo? Anong gusto mo palabasin na gusto ko ring dinidilaan mong daliri ko? I didn't say that, Han. Nakangising sabi ni Zeus sa akin. You did. He went out of the car and left me dumbfounded. What just happened? Hindi ko na malayo nakarating na pala kami sa ospital. Pinagbuksan ni Zeus ako ng pinto't nakalahad pang kamay niya para alalayan ako pero tinabi ko lang ito. I can manage, sabi ko sa biirap sa kanya. Mabilis ako naglakad para iwan siya. Alam kong madami ang pagkain bibit-bitin ni Zeus pero bahala siya. Wait for me, hon, tawag ni Zeus sa akin. Leave me alone, sigaw ko pabalik sa kanya. Akala ko pa naman matahimik ng buhay ko. Pagdating sa room ni Jopay pero sa labas pa lang ako ng pintuan, dinig ko ng tawanan ng mga kaibigan ni na Kuya. Nangunguna doon ang boses ni William. The ever-annoying William Guerrero. Kaya siguro iniwan to ni Quartz kasi napakaingay niya. Mabuti nga sa kanya ng matauhan. Baby girl, bungad dito sa akin. Sa lahat na lang ata ng pagkakataon, ito ang nauunang nakakapansin sa akin. Hello, princess! Sabay-sabay nilang bati sa akin. I rolled my eyes at them. Princess, anong akala ng mga to sa akin? Bata pa rin, mga feeling close. Ang dadit mga kuya ko lang ang pwedeng tumawag sa akin ng ganun. Ay, mainit na naman ang ulo ni baby girl. Ani ni Simon, mamon. Isa pa tong lalaking to. Segunda din ito sa kaingayan ng William at Ethan. Talaga nagkakasundong mga ito sa mga kalokohan. Hindi ko nga alam kung paano natagalan ng mga ito ni Kuya Conrad. Nilagpasan ko mga ito at dumiretso ko kay Jopay. Ang ganda niya talaga. Papasa itong modelo kahit may asawa na. Kung nagkataon na nakilala ko to na hindi pa sila ni Kuya, isasama ko talaga to sa mga racket ko. Kaso bigla na lang itong nawala pagkatapos ng OJT niya. Yun pala may ginawang kalokohan si Kuya Conrad sa kanya.
Mabuti nga tinanggap niya pa si kuya dahil kung hindi, baka may kuya na akong baliw ngayon. How are you, Jopay? I kissed and hugged her. Napakaswerte talaga ni Kuya Conrad ko sa kanya. Maganda na, matalino pa at saka sobrang bait niya pa. Ang layo na ugali niya sa mga nakafuling ni Kuya nun. I'm recovering na din. Kumain ka na? She answered in a sweet voice. Kaya siguro parang linta ko makadikit si Kuya Conrad sa kanya dahil napakalambing niya. I smiled and nodded at her. Tumingin ako kay Zeus na binigay sa mga kaibigan niyang pagkaing dala namin. Yung salad naman na para kay Jopay ay inabot niya kay Kuya Conrad. Tumingin ito sa akin pero inirapan ko lang siya. Akala niya siguro nakalimutan ko na yung kalokohan niya kanina. Ew, kadiri talaga. Dumaan kami ng subway. I bought you your favorite turkey breast salad. Oh, thank you Nadine. I love you talaga. Malambing nitong sabi sa akin. Diyan nabaliw si Kuya Conrad sa mga pa-I love you niya. Hindi na nga ito nahihiyang magsabi ng I love you. Pati kay mommy at daddy kaya mahal na mahal din ito ni mom. Kahit nga kay Kuya Roland, close din si Jopay. Minsan nga napapansin ko pang nagsasalo si Kuya Conrad sa closeness nilang dalawa. But I can't blame her though. Si Kuya Roland ang unang nakahanap sa kanila. How about Kuya Roland kaya? Sana mabait din yung mapapangasawa niya para magkasundo kami. Hindi ko alam kung naka-move on na ba ito kay Fire o hanggang ngayon naghihintay pa rin. Ay nagpapalakas si Major sa inyo, Brute. Dinig kong bulalas ni Simon Mamon kaya sinamaan siya ng tingin ni Zeus. O bakit? Totoo naman hindi mo nga kami nililibre pero para kay baby girl. Halos bili mo na ata lahat na nasa menu ng Subway at isa pa. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin nang sinubo ni Zeus ang cookies sa bibig niya kaya naging malakas na naman ang tawanan ng mga kaibigan nila. Gago ka talaga, taong bato. Muntik na ako mabilaukan dun Ani ang pagkatapos niyang uminom ng tubig. Serves you right, chismoso. Singhal ni Zeus sa kanya. Brute, bantayan mo si Princess baka bantay sa laki itong si... Ouch! Si William na inuubo dahil napalakas at ang pagkabatok ni Zeus sa kanya. Ang sakit dude, nagjo-joke lang Depensa nito kay Zeus na ngayon ay matalim na tingin sa kanya. Yan ang bagay sa'yo William, ang daldal mo kasi. Kulang pa yan. Why are they here, kuya? Don't they have any work to do? Sadyang nalakasan kong aking boses para marinig nila ang sinabi ko't hindi nga ako nagkamali dahil sabay-sabay silang napalingon sa akin. What? Malditang tanong ko sa kanila. Tinaasan ko pang mga ito ng kilay. Bakit bang init ng ulo mo, baby girl? Si Simon ulit. Hindi naman ikaw ang binibisita namin Pangaalas ka niya pa. Shut up. Kuya, paalisin mo na nga yung mga yan dito. Sumbong ko kay Kuya Conrad pero mas nairita pa ako nang makita kong pahalik-halik ito sa pisngi ni Jopay. What the kuya? Stop being clingy. Kinikilabutan ako. Saway ko sa kanya pero inirapan niya lang ako. Yan, bumabawi kasi ang laki ng kasalanan kay Jopay. Gusto ko sanang sabihin sa kanya pero natakot baka magalit siya sa akin. Kahit naman malalaki na kami, takot pa rin kami kay Kuya Conrad. Siyempre panganay at saka laki ng respeto namin ni Kuya Roland sa kanya dahil siya na rin ang tumayong magulang namin nung busy si mom at dad sa pag-aasikaso sa business namin. Jopay announced that she's pregnant and we are so happy about it. I'm excited to have a new baby in the family. Mabuti pa si Jopay may baby na. Ako kaya, kailan? Will I be a good mother and wife? Siguro okay ako sa mother, hindi ko sure ang wife. Baka naman pasaway yung mapapangasawa ko at maghihiwalay lang din kami. Okay na siguro ako dun sa mother. Gusto ko pa naman ng mga bata. Hanga nga ako kay Jopay dahil nakaya niyang palakihin ang kambal na mag-isa. Pag ako nagkaanak, I'll make sure to be a good mother too. Siguro mababaliw ako kung mawawalang anak ko sa akin. Biglang tumaas sa mga balahibo ko sa isiping yon. Nakakatakot pero bakit ko ba poproblemahin to ngayon? Boyfriend nga wala ako Nagkakaedad na ako, wala pa rin nagkakalakas loob na manligaw sa akin. Sakto naman paglingon ni Zeus sa pwesto ko, nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko mabasa ang aksyon ng mukha niya dahil bumalik na naman to sa pagiging masungit. Eto kayo si Mr. Masungit, may girlfriend na kaya? Maybe, dahil nga nireject niya ako diba? Baka faithful sa girlfriend niya. Well, good for him. Ang swerte ng babae ko meron man. Konti na lang lalaking tapat sa mga partner nila. Kahit hindi pa ako nagkaroon ng karelasyon, alam ko yun dahil ilang beses na rin akong iniyakan ni Bettina. Itong mga kaibigan kaya ni Kuya, magtitino kaya mga to
kung makahanap na ng katapat nila. Itong si William, alam ko meron eh. Si Quartz yun nga lang, baka matulad din to kay Kuya Conrad. Si Simon, alam kong may gusto din ito sa isa ko pang kaibigan. Yun nga alam nitong mga kalokohan niya, kaya bagsak, walang pag-asa. Sorry Simon dahil big X ka sa kanya. Kay Ethan Sparta nang wala akong balita. Akala ko kasi dati na gusto talaga nito si Jopay. Siguro naunahan lang ni Kuya Conrad. Pero dinig kong tinutokso nila to kay Z. Sinong Z kaya yun? Si Kuya Rola naman malihim na sa akin ngayon. Ang huli na karelasyon niya si Fire. But it's been 5 or 6 years. I lost count. Ayaw ko din naman magtanong sa kanya dahil huling tanong ko dito, iniyakan lang ako. Hindi ko alam kung sobrang kalasingan yun talaga yung nararamdaman niya. Si Gaden, the ultimate raketero, na wala dito ngayon ay alam kong hanggang ngayon hinahanap pa rin si AA. Buti nga sa kanya. Kung hindi ba naman siya gago, edi sana, never mind. Bakit ko nga ba iniisa isang buhay na mga to? The boys are still enjoying. Akala siguro ng mga to nasa bar sila. Kulang na lang kumuha ng alak eh. Ang iingay pa, hindi man lang nahiya kay Jopay. Natigilan ako nang lumapit si Zeus at may bitbit na sliced fruit. I'm full, tanggi ko sa kanya. You don't want me to feed you in front of them, right? Ayoko sanang tanggapin pero wala na akong nagawa nang nilagay ni Zeus ang platito sa kamay ko. He's back to his old self again. Gusto ko sana siyang bulyawan pero nakita ko nakatingin si Kuya Conrad sa amin at tila naaaliw pa to. Nagstay pa kami ng ilang oras dahil nalilibang ako sa mga pamangkin ko. May bubbly and daldalitang Amara keeps teasing Von, her twin, na pikon din katulad ni Kuya. Every time I look at him, para akong tumitingin sa batang version ng kapatid ko. He's the spitting image of my brother. Kilos, ugali, lahat ata nakuha niya kay Kuya. Ako kaya kapag nagkaanak, magiging kamukha ko kaya? Tita Pretty, kailan po ikaw mag-baby? Natigilan kaming lahat sa tanong ni Amara sa akin. Napatingin sa akin ang mga kapatid ko. Pati na din si Zeus. Baby kasi. I stopped because I don't know how to explain to her. Look at them and all of them are looking at me and waiting for my answer. When I look at Zeus, I saw him gulp, but at the same time I can see the anticipation in his eyes. What is he thinking by the way? Bakit ba kasi dami nang dapat itanong sa akin ito pang naisipan ni Amara? Princess, come here. Tita Pretty still single, wala pa siyang baby. Sagip ni Jopay sa akin, doon pa ako nakahinga. Mabuti naman ito sumagot sa anak niya, hindi ko rin kasi alam ang sagot sa tanong ni Amara. But that question left me hanging. Kailan nga ba? Kahit na sakyan na kami, hindi pa rin mawala sa isip ko ang tanong ni Amara. Feeling ko tuloy na pag-iwanan na ako. But no, Kuya Roland still single. Doon na siguro ako kabahan ko pati siya mag-aasawa na rin. I'm not that old pa naman, I still want to enjoy my life. Hindi ko pa nga alam kung ano talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. Sa ngayon gusto kong magpahinga muna sa trabaho, but I know eventually mabobore din ako kapag ganito lang palagi. Tahimik lang ako hanggang sa nakarating kami sa bahay. Mabutit na kay pag-cooperate din si Zeus dahil pati ito wala din imik simula pa kanina sa ospital. Parang may malalim din itong iniisip, dumiretso na ako sa kwarto para makaligo. Dahil feeling ko nalalagkit ako. Wala na akong planong lumabas sa silid dahil wala naman akong ganang kumain. Pero saktong katatapos ko lang nang tawagin ako para sa hapunan. Ayoko sanang bumaba pero nakakahiya naman sa mga kasambahay na nagluto para sa akin kung hindi ako kakain. Kahit na wala akong ganang bumaba pa rin ako. I'm expecting to eat alone again but I'm surprised na nakauwi na din pala si na mom at dad. Come here anak, si mom. Why do you look sad, baby? Ani ni dad na parang sinusuri kung meron bang masakit sa akin. Are you sick, princess? No dad, I'm fine. Maybe I'm just tired. I smiled at him. Wala naman talagang masakit sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit malungkot ako. Are you sure? Paninigurado niya pa kaya napangiti ako. My dad is really the sweetest. Ang swerte ni mom sa kanya. Zeus, come here. Let's eat. Munti ko mabitawan ang hawak kong kutsara pagkarinig sa pangalan niya. Full-time bodyguard ko ba siya? Akala ko kasi umuwi na to kanina dahil nandito lang naman ako sa mansyon. I'm fine tita, magalang yung sagot kay mom. I just want to let you know that I'll go home later. I'll be back tomorrow early morning. Tita, he's calling my mom, tita. Close ba sila? Oh okay, but sit down first, eat with us. Mom insisted.
Stella will be mad at me if he starve his only son. Ma'am joke and they laugh. Hindi na to nakatanggi ng pati si Dad ay mag-insist din na sumabay na siya sa amin sa pagkain bago umuwi. Umupo si Jesus sa katapat kong upuan. Hindi ako nakatingin sa kanya pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Stella, as in Tita Stella, Mom's best friend. If anak si Jesus ni Tita Stella, then he is super rich. Their family owns the Samaniego Medical Hospital and the Samaniego Empire. Kaya palanggaran na sasakyan ni Jesus. But what the hell is doing here? Bakit siya pumayag na maging bodyguard ko? Siguro nahalata ni na Mom ang gulat sa mga mata ko kaya nagsalita to. Princess, Zeus is the son of my best friend, your Tita Stella. Remember? I'm shocked at the confirmation. Please don't be stubborn anak. Huwag mong pasakitin ang ulo ni Zeus kung hindi magagalit pati si Tito Morgan mo. Ani Dad na nakatawa pa. Gusto ko sanang depensa ng sarili ko dahil hindi naman masyadong matigas ang ulo ko. Slight lang naman. Ito pa nga masungit sa akin eh. But what my mom and dad said surprised me. I can't believe it. He's the heir of Samaniego Empire but why he's here? I glance at him pero parang hindi naman big deal sa kanya ang mga sinabi ng mga magulang ko. Why did he work for us, Daddy? Di ba mayaman naman si Tita Stella? I asked without looking at him. Oh, actually may ibang trabaho si Zeus. Napakiusapan lang ni Kuya Conrad mo. Ani Dad sabay subo. So napakiusapan lang pala, meaning hindi bukal sa kalooban. Kaya pala okay lang na my car, my rule. Dahil hindi niya naman pala talaga kailangan ng trabahong to. Feeling ko tuloy hindi ko malunok-lunok ang kinakain ko dahil baka bumara pa to. Sa lalamunan ko kung ipipilit ko pa. Kaya naman pala mayabang siya dahil may karapatan naman pala. Kung tutuusin kasing yaman lang din ng mga magulang niya, mga magulang ko, o baka nga mas mayaman pa sila sa amin. Anyway, thank you Zeus for accepting our request. I know you're busy finding. Hindi tinapos ni Dad ang sasabihin at isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan nito. I hope you'll find her soon, Iho. I felt the atmosphere changes. Parang bigla naging mabigat ang aking kalooban. Parang naiyak ako na hindi ko alam ang dahilan. It's okay, Tito. I will find my princess soon. Simpleng sagot ni Zeus bago sumubo. They continue talking pero wala na doon ang konsentrasyon ko. Hindi ko naintindihan ang pinag-uusapan nila pero parang may kumukurot sa puso ko nang malaman ko may prinsesa na pala to. Now I understand bakit niya ako ni-reject nung gabing yon. He already loved someone still waiting for her to come back. What a lucky girl to have a man loyal and faithful like him. Tama ngang hinala ko. Dad, Ma, I'm full. Can I go to my room? Magalong ko paalam sa aking mga magulang. You didn't touch your food, princess. Are you sure you're okay? Hindi Dad. Nakita ko rin ang pagsulyap ni Zeus sa pagkain kong halos hindi ko nagalaw. I smiled and nodded. Wala na akong ganang kumain. Magpapahatid na lang ako ng gatas sa room ko mamaya, Mom. Sabi ko sabay tayo. Good night, Mom, Dad. I love you. I didn't look at him. Diretso na akong tumalikod at iniwan ng mga magulang ko sa hapag. Ayoko marinig ko naman ang pag-uusapan nila. Lalo lang sasamang loob ko. Pagdating ko sa room ko agad akong humiga. Hindi ko alam pero feeling ko na drain yung energy ko ngayong araw. But didn't do anything much today. Binisita ko lang si Jopay sa ospital. Dati nga sa mga photoshoots ko hindi naman ako agad-agad napapagod kahit buong araw pa. Kahit pa nga nakabilad ako sa araw, ayos lang naman sa akin. Nanatili lang ako nakatihay at nakatitig sa kisame na makarinig ako ng katok. Siguro ito na yung naghatid sa gatas sa sinabi ko kay Mom. Hindi ako sumagot para alis na to. Wala rin naman akong balak na uminom ng gatas. Rason ko lang yung kanina para makaalis ako sa hapag. Ilang katok pa pero hindi pa rin ako sumasagot. I closed my eyes and pretended that I didn't hear anything until I heard footsteps coming inside. I know you're awake. Nagulat ako na marinig kong boses ni Zeus pero hindi ako nagpahalata. Bakit siya pumasok sa silid ko? Parte ba ba ito ng trabaho niya? As far as I know, he's my bodyguard, not my nanny. He's invading my privacy and I'm not happy about it. It's not fine with me. Lalo na ngayong alam ko may hinihintay siya. I have to distance myself from him. Ayoko masaktan at ayoko makasakit pagdating ng panahon. I brought your food. You didn't eat a bit. You need to eat. Wow, kumakautos wagas. Gusto ko siyang kastiguhin sa pagpasok niya sa silid ko pero ayoko idilat ang aking mga mata. Stop pretending na din. Open your eyes or else. Or else what? Tanong na utak ko. You'll be punished.
Wika ni Zeus, at dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.